Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito, sabi ni PBBM, ang daming nambablockmail kay President Bongbong Marcos, no? Una si Toby Tiangco, pinagbabantaan si PBBM na kapag kampihan niya daw, itong si former House Speaker Martin Romualdez, abay, aalis na daw siya sa pinig ni PBBM. Ngayon naman, ang nagbanta ay itong si Zaldico. Binablockmail din itong si PBBM. O, ito yung sabi. Basahin na lang natin sa inyo mga minamahal, ha. Sabi dito ni PBBM, I do not negotiate with criminals. Marcos slams Zaldico's lawyer over alleged blackmail attempt. Kasi itong lawyer ni Zaldico ay nagmensahe, nagpadala ng mensahe sa kampo ni PBBM na kapag kinanselan nyo daw ang passport ni Zaldico, patuloy pa daw siyang maglalabas ng video tungkol dito sa korupsyon daw po di umano ni PBBM at ng kanyang pinsan. Well, isa lang yung masasabi ko, sobrang tapang ni PBBM na sinagot niya na I do not negotiate with criminals. Bahala ka, ilabas mo kung ano yung gusto nyong ilabas. 'Di ba? Basta ako, alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Alam ko na malinis ang administrasyon na hinahawakan ko. Walang takot. Si PBBM na nagsabi niyan, go ahead! Sige, ilabas mo kung meron kang ilalabas. 'Di ba? So sabi dito, President Ferdinand Marcos accused former lawmaker Zaldico's legal counsel of attempting to blackmail him. So the alleged deal co will no longer release his tape accusation as long as the government does not cancel his passport. So kapag hindi kinansela yung passport, wala nang video. Hindi na maglalabas ng kahit ni-how na video. Itong si Zaldico kay PBBM, tungkol nga po sa kanya mga revelation na hindi natin alam. Tingnan ninyo, habang tumatagal, mas grabe yung hair growth ng buhok ni Zaldico. May naniniwala pa ba kay Zaldico? Baka sa sunod, opa na yan si Zaldico, no? So sabi ni PBBM, nilapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mam-blackmail na kung hindi namin kakansalihan daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Sabi ni PBBM, I do not negotiate. I do not negotiate with the criminals. So the president said that even ko keep releasing videos, his passport would be still canceled. You cannot escape the justice. Aray mo. 'Di ba? Grabe to. Mga minamahal, bombang-bomba. Isipin niyo 'yun, ha. Humigit kumulang 12 billion pesos ang total asset na pina-freeze ng AMLAC. Ang laking scale nito. Mga minamahal, kasama pa dyan ang air asset ni Zaldico. Ang 4 billion pesos na estimated value, hindi lang din yan. Na-frozen din ang humigit kumulang 3,566 bank accounts. At daang-daang real estate properties, insurance policies, motor vehicles, pati mga e-wallet accounts talagang sinuklan na, tinuldukan na ni President Bongbong Marcos. Ngayon, ano nga ba yung punto natin dito? Ang pinakamatindi dito sa lahat, sinabi ni PBBM, the money of the people will be given back to the people. So yan po ang mensahe na nagpapakita ng napakatinding political will ni President Bongbong Marcos. At ang message ng administrasyon, hindi kami nakikipaglaro sa inyo. Seryoso itong kasong to. Babawiin ang ninakaw na pera ng taong bayan at ibabalik ito sa kanila. Pero, teka lang mga minamahal, there's more. Hindi lang sa private sector nakatutok ang SWIFT. Oo. May mga malalaking development galing sa ICI at DPWH. Ang kanilang recommendation, mga minamahal, mabibigat na kaso. Anong kaso? Sige nga, hulaan ninyo. Walang iba kundi plunder. Bukod sa plunder, ano pa? Anti-graft, bribery,
at conflict of interest laban sa 8 mga congressman. 'Di ba nakakagulat, mga minamahal? Nakakagulat. Sila mismo ang may-ari ng mga construction companies na may kontrata dito nga po sa DPWH. 'Di ba? Hindi po yan pinalampas ni President Bongbong Marcos. Isa lang po ang nakikita ko kay PBBM. Sobrang strong ni President Bongbong Marcos na talagang itinaas niya ang standard ng gobyerno. Pero ito, main highlight natin si Zaldico. Ang pagtatangka ng abogado ni Zaldico na i-blackmail itong si PBBM, ang demand nila kapag hindi daw, 'di ba? Tawag dito, kapag kinansel daw ang passport, titigil na daw siya sa mga videos niya. Kapag hindi daw kinansel, titigil na daw sa paglalabas ng ng mga videos. Hindi naman natakot si PBBM, 'di ba? Diretsahan niyang sinagot. I do not negotiate with the criminals. Sobrang solid. Bakit? Kasi hindi natatakot si PBBM. Walang atrasa na to. 'Di ba sinimulan mo, di tapusin mo yan. So, the message is very crystal clear. Kahit maglabas ka pa ng videos, kahit pa nakahubad dyan si PBBM, kahit anong kasinungalingan na edit mo dyan, makakansela pa din ang passport mo. Dahil sabi nga ni President Bongbong Marcos, you cannot escape the justice. Diba? While Marcos did not names Roy Rondellancos, official counsel respondent, completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. As I have always maintained, I have no control over the released videos. Ko has accused Marcos of being responsible for the whopping 100 billion insertion into the 2025 budget, a national budget labeled as one of the worst passed by congressman in the recent history. The palace has repeatedly denied the accusation, but Ko's allegation have led to the resignation of 2 key officials in Marcos' cabinet, including former Executive Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman. Prior to the Marcos allegation, Ko also accused presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos of corruption. Sandro has already denied this claim, calling them fantastical. And besides mga minamahal, Sandro Marcos represented himself sa ICI. Go ahead, investigate me. Message me kung saan, kung kailan, kung anong oras, kung anong petsa, and I will be there. 'Di ba? A-attend, pupunta, sisipot itong si Sandro Marcos kung saan man magaganap ang mga hearing na yan. 'Di ba? Alright, so yun po, kayo ano yung masasabi ninyo? Napakatindi, 'di ba, ng ating presidente. Isa lang ang masasabi ko, mas solido, mas napahanga mo kami, PBBM, dito nga po sa ginawa mong aksyon, ginawa mong hakbangin para nga po dito labanan ang korupsyon kontra dito sa mga taong mahilig mangikil sa pera ng kaban ng bayan. Alright, mga minamahal, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga Team Replay, huwag niyong kalilimutan na i-click ang subscribe, i-hit ninyo ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga videos na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!